Eto na nga ang inaabangan ng karamihan. Kahit yung mga anti-Duterte, nakaabang din dito kay Tatay Digong. Eto, naghahain na ng kanyang COC. Okay, panoorin po natin. Ayun na nga, dating Pangulong Duterte naghahain na ng kanyang COC upang tumakbong alkalde ng lungsod ng Davao City. Maraming mga nag-comment dyan, ang swerte daw ng Davao. Ang sabi po ng iba dyan, bakit hindi senador ang tinakbuhan ni Tatay Digong? Ayon po sa kanyang paliwanag, siyempre, di ba makikita nyo naman sa kay Tatay Diggs, hindi na po niya talaga kaya. Bakit natin pipilitin? Siguro, mas the best kung sino yung i-endorso niya, yun yung susuportahan natin. Tama lang din yung desisyon niya kasi siyempre, baka hindi niya magawa yung trabaho niya, yun ang iniisip niya. Baka hindi niya magawa yung trabaho niya bilang senador kasi pag tumakbong senador kasi yan, talagang sure win, baka mag number 1 pa yan eh. Kinabahan dyan yung mga anti-Duterte pero wag kayo. Yung mga ini-endorso ni dating Pangulong Duterte, nako, mga bigatin din. Marcoleta nandyan. Si Chavit Singson, nako, mukhang lulusot din yan. Nako, mahihirapan na naman yung mga vingid dito. Abangan po natin yung maging resulta niyan at titingnan po natin baka mayroong may pagbabago dyan. Di pa naman tapos po yung filing of COC. Baka mayroong mga biglang mag-surprise na lumutang dyan sa Comelec at mag-file ng COC for senatorial election. Meron pa naman. May last day pa bukas. At itong sa Davao City, Mayor Duterte, Vice Mayor Duterte, nako, mukhang iiyak si Nograles dyan. Oo, balita ko, gustong-gusto niya mag-ano dyan. Gusto niya tumakbong mayor dyan. Mukhang mahihirapan siya dyan, no? Landslide ang aabutin mo dyan, Nograles. Sabi, tutulong dyan si Tambi. Kaya? Idaan na naman siguro sa ayuda. Sige, tanggapin nyo lang yung ayuda na yan. Pera nyo naman yan. Pero pagdating sa eleksyon, alam na ang gagawin. Kung sino talaga ang karapat-dapat na iboto. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.